Ako po si Mr. Rolando Quiambao, lantern maker ng City of San Fernando, Barangay del Pilar. Ang nangyari dyan, dahil nga community effort ng paggawa ng parol, dahil wala naman mga cellphone noon, una kaming nakahawak ng parol doon sa tinatawag naming Lubenas. May hawak-hawak kayong mga parol. Binabayaran kami ng 25 cents noon. 25 cents nung bata kami. Para umawak ng parol, magdilibot kami sa buong barangay, prosesyon. Ito po ay prosesyon ng mga parol tuwing simbang gabi. Ang ibig sabihin po ng Lubenas ay it's a contraption of the word novena kasi siyam na araw, siyam na gabi na nagpo-prosesyon. Nung grade school kasi ako, nakikita ko na yung mga pinsan ko na tsaka mga tiyuhin ko na gumagawa ng parol. Dahil sa kaming magpipinsan, ako pinakapanganay, kaya tiyuhin ko na yung mga nakikita ko. Ayun, nakikurious ako pag may ginagawa sila doon sa papel de hapon, tumutulong ako nagkakat doon pag ginagawa nila. Tapos yung tiyuhin ko, siya nagkakat ng mga shading. Yun, pinag-aaralan ko yung mga tamang combination ng kulay. Pag gumawa ka doon sa giant lantern, kami laging pinakakyat doon sa itaas. Kasi maliliit pa kami, pwede kami sa magagahan lang kami. Bayanihan po kasi dati yung lantern making sa giant lantern. Kunwari, magkamag-anak sila, may mga tulong-tulong, gagawa sila ng lantern para ilalaban sa palengke, ganun. Bayanihan lang po dati. Natutunan namin yung craft hanggang doon sa parang hinigop ka ng sistema. Kasi there are no school that teaches how to make lanterns eh. Walang librong naisulat. Ang nangyari, they pass it from one hand to another. Parang naging tradition. Ako po si Eretz Israel Quiambao, anak po ni Rolando Quiambao, second generation na lantern maker, nakatira sa lantern capital ng Pilipinas, City of San Fernando, Pampanga. Noong elementary high school ako, medyo may interest na ako sa paggawa ng parol kasi nakikisali akong gumawa ng parol. Parang salim pusa, sabi nga. Nakikialam ako sa ginagawa ni Daddy. Tapos nagtatrabaho din ako paano gumawa ng parol. Napansin ko si Daddy, pag gumagawa siya ng parol, nagdo-drawing siya. And then pagkatapos niyang i-drawing, kukulayan niya ng pencil color. Kaya pentel pen na hindi kulay. Sabi ko, Dad, what if yung ginagawa mong drawing na yan, hindi magustuhan ng customer, papalitan mo yung color. Idodrawing mo na naman ng buo yan, sabi ko. Tapos sabi niya, ganun talaga eh. Ito yung sabi ko. That what if i-computerize na lang natin yan, sabi ko. Para mas mapadali. Gawa ka ng sketch, i-try kong ilipat sa computer at doon natin i-design, sabi ko. Parang yun yung naging tandem namin, sabi niya. Old school yung sa kanya, tapos yung sa akin, parang ito na yung bagong new school na technology na kailangan gawin para mas mapadali yung paggawa ng parol. Yung nangyari nun, nalakar kami, madilim yung San Fernando. Tapos yung malungkot. Parang yung Exodus. Kami na lang natitira dito, puro tubig ito. Puro tubig na kailangan tumayo tayo ulit. Ang gagawin natin, tuloy yung Giant Lantern Festival. Tapos mag-decorate ka, sabi niya. Wala naman akong experience sa decoration noon. Ginagawa ko lang yung mga parol na pambahay lang. Challenge yun. Gumawa ako ng design na 4 na star lang. Cluster of star lang yung gano'n. Tapos nag-click. Yan ang naging umpisa. Nung manalo ako ng most outstanding Kapampangan naman, yan ang speech ko. Sabi ko, ang mga parol na ito naging sandigan ng mga Kapampangan para bumangon ulit at mag-uwian sa mga bahay nila at bigyan ng pag-asa ang mga buhay, tumayo ulit. Parang resilient ka dapat. Nagkaroon nga ng na parang standing ovation. Kasi ako na ang nakapampangan dun sa sa speech. Pero kasi naramdaman nila yung sinabi ko. Nung pailawan, nagkaroon uli ng buhay yung negosyo, nagkaroon ng buhay yung mga tao, nagkaroon ng pag-asa. We still practice it the way our ancestors practice it until now. So, there is no special day to create for the gathering of the lanterns. But you need to go there on a 24 midnight mass just for you to experience the convergence of all these lantern processions of the different barangays. Ganito yung paggawa ng parol namin. Kasi itong inner circle na ito,
tawag nila dito ay tambor. Yung gitna. Kasi ang mga shape nun, laging bilog. Yung bass drum, di ba, bilog? Kaya tambor, sabi niya, tambol. Parang ganon. Tapos, yung main star, itong star na ito, siko-siko ang tawag. Kasi pag ginanon mo yung angle ng siko mo, star shape, it makes sense. Yung nakapaikot dun sa star, ito, parting ito, tawag dito palimbon. Ang limbon kasi sa Kapampangan is procession. Di ba yung procession umiikot sa town? Pero yung term palimbon, umiikot naman dun sa parol. Dahil nga sa mayabang kami, ayaw namin yun, di pa tapos yun. Gusto namin lagyan na naman ng parte dito. Ang tawag dito ay puntetas. Kaya lumaki na lumaki. Ang puntetas, ang root word niya ay punta. Kasi sa Kapampangan, ang punta ay dulo. The outer layer. Kaya tambor, siko-siko, palimbon, puntetas. Yun ang 4 basic part niya para matawag mo siyang giant lantern. Nagagather mo ng mga ideas. Halimbawa, nakasaya ko sa bus, nakita ko yung mga neon lights kung paano nag-play or anong mga shape na lumilitaw. Inaano ko yun, iniipon ko muna. Pag naka-layout na siya, yung actual, bebend na siya. Magkakaano sila ng mga alambre, bakal. Pag nabaluktot na lahat yun, nabend din na nila lahat, papasok na yung welder. Bubuin na nila yon. Tapos, pag dudugtungin yung dalawang pyesa, tapos, papasok na yung nagkakarton. Ang tawag namin doon, kulong eh. Ibig sabihin, kukulungin mo lahat yung parte na hindi papasok yung ilaw sa kabila. Pag nandun na, ilagay mo na yung mga bombilya. After that, papattern mo siya, idodrawing mo na yung mga shading. Yung mga gusto mong ilagay na kulay, at saka mga shades, mga dahon, bells, or whatsoever. Tapos noon, papering na. Dressing na yun. Tawag namin doon, papering, pero papel ang tawag namin, pero hindi na papel ngayon, plastic. Pagpapapil ang tawag namin, pero siguro ang right word, dress. Para mo i-dressing yung ano. Tapos yun, lalagay mo na yung mechanism na mag-play doon sa parol. Ang rotor po kasi, yan po yung pinakapuso ng parol. Each valve po ng parol, dyan po nakakonect yan. So sa rotor na po yun. Doon po ginagawa yung sequence niya kung paano po nila paiilawin, sunod-sunod yung parol. According to your imagination, kung gusto mo ito umikot, magagawa namin yun. According to the shape ng mga tabas dito. Basta nag-touch siya dun sa plate, iilaw. Pag nagpunta sa maskin, mamamatay. Ayan, ganyan nagsasayaw yung mga... Kaya makikita mo, very enjoyable yung ano. Pag pinapanood mo yung nag-ooperate sa likod. Napakaganda sa Kapampangan yung hope eh. Hindi siya pag-asa but it's kapanayan. Kapanayan meaning may hinihintay ka. Something great, something good, no? Something that is best, no? Having this shared tradition, no? It's not only San Fernando but kayong mga Kapampangans na ina-associate nila yung sarili nila sa parol. Ang parol po sa akin, pag nakikita po, yan po ang nagbibigay sa akin ng katahimikan tsaka buhay na masaya, ganun. Yun lang po. Parang lalo na sa panahon ngayon, pandemic, parang yung parol is magsisimbolize as light. Na ibig sabihin ng light, mayroong pag-asa. Kaya dapat tayong lahat ng mga tao ngayon, magtulungan tayo na isipin natin na may pag-asa. Kung kami pa ang titigil sa paggawa, parang sinabi mo na wala nang liwanag yung mga parol na yan, parang pinigilan mo yung pag-asa ng mga tao. Kaya gusto namin ituloy lang ito. Parang sanggol na dapat mong alagaan. Dahil nga kami, ang generation na ito, magpapasa ng nalalaman namin sa mga next generation pag susunod. Paano mo i-express ang Pasko na walang parol? Paano ka manonood ng pelikula na walang background music? Ganun na yung ano ko eh, ang pagtingin ko sa parol eh. Pag wala yan, parang walang Pasko rin. Kaya nga pag tinatanong ako,
Hanggang kailan ka gagawa ng parol? Hanggang may Pasko ka.